tayo ng mag-aral. Sa math walang maiiwan, at sayang mag-aral tayo ng matuto upang ika'y umasenso. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Maging matyaga, maging matalino, halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina mag-aral na tayo. Halina, 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 mag-aral na tayo. Magandang hapon muli mga batang mandunong. Ito pa rin ang Project SOAR. Kanina inyong napakinggan ang aralin sa Grade 2 para sa Quarter 3, Week 5. Inyo namang panoorin at pakinggan ang susunod na aralin mula sa Grade 3. Ang guro para sa araling ito ay nakapagtapos ng kanyang Master of Arts in Filipino, Major in Linguistics sa Polytechnic University of the Philippines, Manila. Bachelor of Elementary Education sa PUP Cabiao Campus. Senior Member of Educators and Linguistics of Royal Institute Singapore International. Book writer and publisher of Instabright International. Mathematics teacher, trainer, and coach. Mga batang mandunong, narito si Ginang Maricar S. Galang. Isang masagana at mabiyayang buhay sa ating mga minamahal na home learning partners, kapwa kuguro at mga batang mandunong. Welcome to Project SOAR, series of online academic reviews of mathematics played learning modules. Po si Teacher Maricar ang inyong makakasama sa araw na ito para sa ating araling Quarter 3, ika-5 linggo. Tara! Matsayang mag-aral, tayo nang matuto! Mga bata, bago tayo magsimula, nais ko munang ihanda ninyo ang inyong mga activity sheets, lapis at papel. Pagkatapos makumpleto ang activity sheet na ito, ay inaasahan na matututunan ang mga sumusunod na aralin. Aralin 1. Pagkilala at pagguhit ng mga point, linya o line, line segment at ray. At para naman sa aralin 2, pagkilala at pagguhit ng parallel, intersecting at perpendicular lines. Tayo muna ay magbalik-aral sa ating nakaraang aralin mga bata. Para sa ating panuto, bilugan ang pangkat ng fraction na magkakatumbas. 4/5, 6/8, 8/10. Mahusay, 4/5 and 8/10 ang tamang sagot. Para naman sa ikalawang bilang, 6/14, 4/8, 3/7. Ang tamang sagot ay 6/14 and 3/7. Mahusay mga bata. Para naman sa ikatlong bilang, 1/3, 3/9, 6/8. Ang tamang sagot ay 1/3 at 3/9. Mahusay mga bata. At para naman sa ikaapat na bilang, 5/6, 15/18, 10/18. Ang tamang sagot ay 5/6, 15/18. Mahusay mga bata. At para naman po sa ikalamang bilang, 4/18, 6/24, 8/36. Mahusay. Ang tamang sagot ay 4/18 at 8/36. Magaling mga bata!
Handa na ba kayo sa ating aralin mga bata? Tara na, tayo nang matuto. Para sa ating unang aralin, pagkilala at pagguhit ng mga point, linya o line, line segment at ray. Ito ay isang point. Ang point ay kinakatawan ng dot o tuldok. Pinapangalanan ito gamit ng malaking letra. Bigyan natin ng pangalan ang point na ito mga bata. Tawagin natin itong point M. Isinusulat ang simbolo na ito sa pamamagitan ng tuldok kasunod ng letra na ipinangalan dito. Narito ang ilang halimbawa ng point. Point M, point A, point T, at point H. Paano naman kung mayroon tayong set o serye ng mga point? Ano ang tawag dito? Tinatawag itong line o linya. Ang linya ay binubuo ng set of points. Ito ay may dalawang arrowheads na maaaring palawigin ng walang katapusan sa magkabilang direksyon. Tingnan natin ang ating halimbawa. Ito ay maaari nating tawaging line MH o line HM. Dahil walang katapusan ang ating linya sa magkabilang direksyon, maaaring pakaliwa o pakanan ang pagpangalan sa ating line. Tandaan na sa pagsulat ng simbolo ng line, inilalagay sa itaas na pangalan nito ang arrow na may magkabilang arrowheads. Ano naman ang tawag sa parte ng linya na may isang endpoint at isang arrowhead? Ito ay tinatawag na ray. Ang ray ay bahagi ng linya na binubuo ng isang endpoint at isang arrowhead na papunta sa isang direksyon. Ito ay nagsisimula sa endpoint patungo sa direksyon ng arrowhead. Narito ang halimbawa ng ray. Ray AM, ray TM, ray HM, ray TH, ray AH, at ray MH. Tandaan, sa pagsulat ng simbolo ng ray, inilalagay sa taas na pangalan ang isang arrowhead at isang endpoint. Ano naman ang tawag sa parte ng linya o ray na may dalawang endpoint? Ito ay ang line segment. Ang line segment ay bahagi ng linya na binubuo ng dalawang endpoints at maaari ring napapaloob sa isang ray. Tandaan na ang line segment ay hindi maaaring i-extend o palawigin. Narito ang mga halimbawa ng line segments. Line segment MA o line segment AM, line segment MT o line segment TM, line segment MH o line segment HM, line segment AT o line segment TH, line segment AH o line segment HA, at line segment TH o line segment HT. Muli ay ating balikan ang mga simbolo na ating tinalakay sa Aralin 1. Point. Ito ay kinakatawan ng dot o tuldok. Line. Ito naman ay binubuo ng set of points na may dalawang arrowhead. Ray.
Ito naman ay may isang endpoint at may isang arrowhead. At ang line segment naman ay may dalawang endpoint. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating susunod na aralin. Handa na ba kayo sa ating ikalawang aralin, mga bata? Tara na! Tayo nang matuto! Narito ang kasanayang pagkatuto para sa ating ikalawang aralin. Pagkilala at pagguhit ng parallel, intersecting at perpendicular lines. Ito ay parallel lines. Ang parallel lines ay dalawang linya na hindi nagsasalubong o nag-i-intersect kahit i-extend o lagyan ito ng dugtong. Hindi kinakailangang magkasing haba ang mga ito at ang simbolong dalawang pahilis na linya ay nagpapahiwatig ng parallel lines. Narito ang ilang halimbawa ng parallel lines. Parallel line A, parallel line B, at parallel line C. Ito naman ang perpendicular lines. Ito ay mga linya na nagsasalubong o nag-i-intersect na nakakabuo ng apat na right angle. Makikita na ang dalawang linya na nag-intersect ay nakabuo ng apat na right angle na may sukat na 90 degrees. Narito ang ilang halimbawa ng perpendicular lines. Makikita na ang perpendicular lines ay nakabuo ng mga right angle o may sukat na 90 degrees. Ito naman ay intersecting lines. Ang intersecting lines ay mga linya na nagsalubong ngunit hindi nakabuo ng right angles. Narito ang ilang halimbawa ng intersecting lines. Parallel lines, perpendicular lines, at intersecting lines. Muli, ito ang ating mga natalakay sa aralin 2. Mga bata, halina't subukan natin ang inyong kaalaman. Ihanda ang inyong mga lapis at papel. Para sa ating pagsasanay basahin natin ang panuto. Punan ng tamang salita ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Number 1. Ito ay kinakatawan ng dot. Karaniwang ginagamit ang malaking letra upang pangalanan ang isang blank. Ano ang tamang sagot? Point! Magaling, mga bata! Ikalawang bilang. Ang blank ay binubuo ng set of points. Ito ay may dalawang arrowheads na maaaring palawigin ng walang katapusan sa magkabilang direksyon. Ano ang tamang sagot? Line! Mahusay, mga bata! Para sa ikatlo at ikaapat na bilang, ang blank ay bahagi ng linya na binubuo ng isang blank at isang arrowhead na papunta sa isang direksyon. Ito ay nagsisimula sa endpoint patungo sa direksyon ng arrowhead. Ano ang mga tamang sagot? Ray! Mahusay, mga bata! Ano pa? Endpoint! Magaling, mga bata! At para naman sa ikalamang bilang, ang blank
ay bahagi ng linya na binubuo ng dalawang endpoints at maaari ring napaloob sa isang ray. Hindi ito maaaring palawigin. Ano kaya ang tamang sagot sa bilang 5? Mahusay! Line segment ang tamang sagot. Dumako naman tayo sa pagsasanay B. Halina't basahin natin ang panuto. Kilalanin ang uri ng bawat pares ng linya sa bawat bilang. Isulat kung ito ay parallel, intersecting, o perpendicular lines. Anong linya ito, mga bata? Magaling! Parallel lines! Para sa ikalawang bilang, ano ang tamang sagot para dito? Magaling! Intersecting lines! Sa ikatlong bilang, ano ang tamang sagot para dito? Perpendicular lines. Sa pang-apat, ano ang tamang sagot dito? Mahusay! Parallel lines. At para sa ikalimang bilang, ano ang tamang sagot dito? Magaling! Perpendicular lines. Binabati ko kayo, mga bata. At para naman sa pagsasanay C, basahin natin ang panuto. Kunin ang inyong lapis at papel. Iguhit ang simbolo ng sumusunod. Bilang 1, point. Paano nga ba natin iguguhit ang simbolo ng point? Mahusay! Para sa ikalawang bilang, line. Ang sagot ay mahusay. Ito ay may dalawang arrowhead. Magaling, mga bata! Para sa ikatlong bilang, line segment. Paano ba natin iguguhit ito, mga bata? Mahusay! Ito ay may dalawang endpoint. Para sa ika-4 na bilang, ray. Paano ang tamang pagguhit ng simbolo nito? Mahusay! Ito ay may arrowhead at isang endpoint. Magaling! At para sa ikahuling bilang, parallel lines. Mahusay! Ito ay may dalawang linya na hindi nagkaka-intersect. Magaling, mga bata! Binabati ko kayo! Marami pong salamat sa inyong